Ito mula sa international news na Wayon mga tol. Ang ganda ng thumbnail nila is China violating the international law. Bina-violate ba o nilalabag ba ng China ang international law mga kapatid? Yan ang ating aalamin, no? Pag-usapan natin yan, makinig tayo sa balitang to at makinig tayo sa kanilang opinion, no? Kanilang pag-a-analyze, no? Ayan, South China Sea. Philippines accuses China Coast Guard of using brute force. Wayon Originals. Yan mga kapatid. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Wayon para sa mga ganitong balita. At kung trip po naman yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga kapatid at pinag-uusapan po natin ngayon ang mga kaganapang nagaganap ngayon sa loob at labas ng ating bansa mga kapatid. Partikular dito sa West Philippine Sea kung saan ito ay tahasang at kapalmuks na inaangkin nitong banyagang bansa, China mga tol. Nag-uusapan natin to, binibigyan natin to ng commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol dito sa ating panonoorin ngayon. So wag na natin patagalin to, panoorin na natin mga kapatid. We're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warship. So napakalinaw, no? Hindi na natin siguro kailangan pang i-translate kasi tayo mga Pilipino naman di katulad ng China nakakaintindi naman tayo ng English, di ba? For the Chinese government to bring in their warship. Maling-mali yung sinasabi ng mga pro-China propagandists dito sa Pilipinas mga tol. Yan sila Roque, ang mga pro-China dito sa Pilipinas, na ang gobyerno daw natin ang nagpo-provoke sa China para magalit ang China at dadalhin na natin to kay Uncle Sam para ma-invoke na daw yung Mutual Defense Treaty. So hindi tayo magiging rason mga tol para mag-escalate pa ang tensyon. For the Chinese government to bring in their warship. The rift is widening between China and Philippines. There has been a rise in clashes between coast guards. China's resorting to brute force in South China Sea. Oh, grabe talaga kasi itong puwersang ginamit nila, sabi nga 'di ba ni PCG spokesperson Tariela, 'di ba Jay Tariela? Kung yung ano nga natin kung yung mga bakal nga nabebend, 'di ba, sa sobrang lakas nitong water cannon, sobrang lakas ng pressure. Imagine mo pag tumama yan sa katawan mo, talagang baka pati ikaw mabend ka rin. Is Beijing violating international law? O question mark, di ba? The Chinese Coast Guard now has elevated the tension and the level of their aggression as well towards the Philippine Coast Guard vessel. This is the first time that we can say that the Coast Guard vessel has been subjected to a direct water cannon with that kind of pressure that even resulted to structural damage of the Philippine Coast Guard. The Philippines on Wednesday accused China's Coast Guard on elevating tensions in the South China Sea. Kasi Coast Guard na to mga tol PCG na yan Philippine Coast Guard na yan Talagang direct hit yun, binangga at saka winater cannon mga tol sa loob ng ating exclusive economic zone na nakapaloob din naman yan sa UNCLOS, no? Na kumbaga sinusuportahan ng batas yan. Resulted to structural damage of the Philippine Coast Guard. Nakasira na sila ng barko. And this after 2 Philippine vessels suffered damage from a water cannon used by Beijing, an official said. Dapat nga pagbayarin ng Pilipinas yung China o nakasira kayo, damage to property, di ba? Kung ganun lang sana no? The Philippines said China directly used a water cannon against one of its vessels for the first time. Kasi dati ang binobomba ng water cannon mga tol is yung Honaisa, di ba mga mga inarkila lang o narentahan lang ng ating Navy para maghatid ng supply doon sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Di ba? Eto, mga barko na talaga to ng Pilipinas, mga tol. For the first time, sabing gano'n kasi yung isa BFAR naman. Eto talaga Coast Guard na yung winater cannon nila. was
as a blatant disregard to the United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS, it added. O he added, sabing ganon. Yan o. Disregard o hindi pagsunod o paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. The United Nations Convention on the Law of the Sea, kapag sinabi mong Law of the Sea, batas ng karagatan mga tol. Maraming mga maraming mga rules, maraming mga batas na nakapaloob dyan. Pero doon na lang mga kapatid sa fact na nakapirma dyan ang China. Isa sila sa mga nakapirma dyan. Hindi nila nire-respeto yung mga pirma nila. Ganun kadaling intindihin yun. Kasi halimbawa sa isang dokumento, sa isang kasunduan, di ba? Kapag nakapirma ka dyan, kahit saang korte mo dalhin yan, hindi mo pwedeng basta-basta hindi sundin yun. Halimbawa na lang, kontrata. Kapag nakapirma ka dyan, pwede ka makasuhan kapag nilabag mo yun. Pero eto mga tol, etong United Nations Convention on the Law of the Sea, eto isang batas na umiiral ngayon na iginagalang ng lahat ng bansa, ng maraming bansa. Ito yung dahilan para hindi magkaroon ng mga conflict, ng mga sagupaan sa bansa, sa mga karagatan. Pero ito ay tahasang nilalabag ng China. Doon na lang sa 200 nautical miles defined by UNCLOS. Diba? Meron ang Pilipinas exclusive economic zone, pero hindi kinikilala ng China yon mga tol. Para sa China, hindi nag-e-exist ang exclusive economic zone ng Pilipinas. They don't hesitate to use brute force to violate international law, to show the international community that they are really going to blatantly disregard UNCLOS. Diba? Tahasang pinapakita ng China sa buong mundo. Kasi syempre mga tol, alam ng China, eto, nakatutok dito ang lahat ng mata, lahat ng bansa. Diba? At pinapakita nila sa buong mundo na wala kaming pakialam sa inyong lahat. Diba? Basta kami China, almighty China. Amin yan, diba? Yun ang gusto nilang ipahatid na mensahe mga tol. Kaya tingnan nyo, after nilang ginawa to, nagbigay agad ng pahayag iba't ibang mga bansa, Japan, United Kingdom, diba? Ang dami mga tol, ang dami mga bansa ang nababahala na dito sa kalokohang kilos ng China. At alam nitong mga bansang to na merong umiiral na UNCLOS at merong umiiral na international law. Kaya nga panawagan nila, oy China, irespeto nyo naman ang batas. Diba? Kasi kung hindi nyo irerespeto ang batas, kakayanin mo ba yan, China? Kakayanin ba ng China kung ang buong mundo hindi na rin re-respeto sa batas? At basta-basta na lang silang sugurin, di ba? There has been a structural damage to the Philippine Coast Guard ship and a fisheries vessel. Di ba? Ayan o, structural damage. The Philippines made it clear that they would continue missions to the shoal despite China's provocation. Diba? At naninindigan naman talaga ang ating mga PCG, ang ating mga kinauukulan. At kahit nga ito sa kabila ng ginawa ng China ng pambobomba ng water cannon, na ipamahagi pa rin yung mga ayuda sa mga mangingisda. Dapat doon pa lang maging matuwa na agad yung mga Pilipino, mga tol. Diba? Kasi malaking tulong yun para sa mga mangingisda natin, lalong-lalo na mga tol, talagang mababa ang huli nila dahil hindi naman sila nakakapasok doon sa mahabang panahon na traditional na paisdaan nila, di ba? Hindi na sila nakakapasok doon mula nung inagaw ng China yung Scarborough Shoal sa Pilipinas ng sapilitan, mga tol. Kaya eto, nagbibigay ng ayuda yung BFAR, eto sinasamahan ng PCG, sa kabila ng ginagawang pampoprovoke ng China. Pero kapag China ang nagsasalita sa media, mga tol, baliktad, Pilipinas daw ang gumagawa ng provokasyon sa kanila. The Scarborough Shoal falls inside the Philippines Exclusive Economic Zone o EEZ. Alam din yan nitong Wayon, mga tol. Ayan o. Mga pro-China na lang hindi nakakaalam yan, saka yung China mismo. It has been a constant source of flashpoint between the Philippines and China. Alright mga kapatid, tanong,
Nilalabag ba ng China ang international law? At ang answer ay oo, maliwanag pa sa sikat ng araw. 'Di ba? Kapag ang international law sinasabing walang karapatan ng Pilipinas diyan at ang Pilipinas ay walang exclusive economic zone o malamang Pilipinas ang lumalabag. Kapag sinabi ng UNCLOS, oy Pilipinas, wala naman kayong exclusive economic zone na. Yung buong South China Sea sa China yan. O lumalabag ang Pilipinas doon. Kaso, anong sabi ng batas? O, tanong natin sa mga pro-China, baka merong mga pro-China rito. Anong sabi ng batas? 'Di ba? So sino ang dapat masunod? Yung China o yung umiiral na batas? O comment nga kayo sa baba mga kapatid. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.